Gusto ko magkaliwanagan tayo. Wala na akong gusto sa'yo. Dahil sa ginagawa mo sa akin, ayoko na. Ayoko na sa'yo. Sana mawala ka na sa paningin ko. Ay, mali. Sana mawala ka na sa buhay ko. Please lang. Alam mo ba, na masyado kang makasarili? Kasakiman niyang ginagawa mo. Mateo, anong gagawin mo? Ipakikita ko sa'yo ang kasakiman ko. Alam mo, Mateo, hindi mo ko kayang lokohin. Ibang klase ka talaga. Bakit? May gusto ka rin sa akin? Umamin ka. Natameme ka dahil hindi mo kaya magsinungaling. Dapat kasi, magsabi ka na lang ng totoo sa akin. Ganyan ba kayo sa bituin? Kahit ayaw niyo sa babae, kinikiss niyo pa rin? Dito sa mundo, hindi kami ganun. Yung mga lalaking taga rito, hinahalikan lang yung mga babaeng gusto nila. Ikaw, ibang klase. Mateo, sumagot ka. Bigat mo naman, anak ng toko. Mateo! Gumising ka na, bilis na! Ano ba kasi nangyayari? Akala ko ba may superpowers ka? Parang kiss lang, hinimatay ka na? Yung key, nasa na susi mo? Nasa bulsa. Bulsa? Umamin ka. Saang bituin ka ba galing? Ano ba? Tumabi nga kayo! Tabi! Kita niyo naman nagmamadali! Tandaan niyo na ako! Emergency na nga to eh! Hoy, brum-bruming kulay white! Padaanin mo ako! Mamamatay na to! Tabi! Daan-daan lang. Lalo ako mamamatay niyan eh. Ginagawa ko makakaya ko para mailigtas ang buhay mo! Okay ka lang, Mateo? Kaya mo pa? Ha? Ano sabi mo? Mateo, ulitin mo nga. Ano? Basta, tumingin ka sa dinaraanan mo.
Muntik na tayo dun ah. Okay ka lang? Umamin ka! Nagkataon lang ba? Ang alin? Nung huli kasing nag-kiss tayo, nanghina ka rin. Tapos ngayon ulit pa. Umamin ka na. Ano bang problema? Pwede ba huwag mo akong deadmahin? Sumagot ka. Meron ka bang lihim na mas shocking pa kaysa sa alien ka? Sa palagay ko may kinalaman niya sa pag-kiss mo sa akin. Paghawak lang, wala namang problema. Pero pag-kiss, ibang reaksyon mo? Ano? Tama ba? Manahimik ka. O sige, kung alien ka, ibang uri ka ng species o ibang lahi mo. Para kang extraterrestrial man. Pero ako naman, terrestrial girl. Ibang dating na na. Pero anyway, sabihin mo sa akin kung anong dapat at hindi dapat. Kung anong mga bawal. Hanggang saan lang ba tayo? Hanggang saan lang tayo pwede? Ibig sabihin, maliban sa kiss, bawal na yung iba? Hanggang kiss lang? Ganun lang? Alam mo, Okay na, naiintindihan ko lang totoong alien ka, kaya niiba kong tanong. Anong bawal sa'yo? Anong mga hindi pwede? ito pwede. Oo na, alam ko na yan. Pwede ba bitiwan mo na ako? Ba't ayaw mong bumitiw? Ay, ang tigas pala ng ulo mo, no? Sige na nga, hug na lang. Kaya lang, kailangan natin magkaliwanagan. Di ba tinatanong nga kita dati? Umamin ka, ano ba talaga ang turing mo sa akin? Ayoko nang pag-usapan kung bakit dinedma mo pa ang feelings ko sa'yo. Paulit-ulit mo rin sinabi, yung may-ari ng jade hairpin. Sabi mo nilapitan mo lang ako dahil kamukha kong babaeng yun. Pero kung hindi naman pala ako siya, hindi ka na interesado sa akin, di ba? Pagkatapos nun, sinabi ko na sa'yong ayoko na. Kaso bigla mo ako sinunggaban, bigla mo akong kinis nang hindi nagpapaalam sa akin. Kung ikaw ako, magtataka ka rin, di ba? Yung kiss na yun, para kanino ba talaga? Para sa akin nga ba? O para dun sa kamukha kong babae? Sa love triangle, alam mo kung anong pinakamahirap na karibal? Yung tao nasa isip lang. Kasi kung totoo yung babaeng yun, kaya ko pang alamin kung sino. Pwedeng-pwede ko siyang labanan ng harapan. Pero kung nakakulong lang siya sa alaala ng nakaraan, paano ko matatalo yun? Bilis na, sagutin mo na ang tanong ko. Yung kiss mong yun, para kanino talaga? Para ba sa akin o para dun sa isa? Ano? Yung kiss na yan kay Steffi Chan. Kanino? Para kay Steffi. Ano ka mo? Para kanino? Kay Steffi Chan. Sa akin? Oo, sa'yo. Seven na. Nasaan na yun? Hello? Alam ba kung anong oras na? Oh, kakapakot lang ng shoot pero nasa parking lot na ako ngayon.
Pauwi na din ako. Iwan, alam ko kung anong iniisip mo. Pero mali ka. Promise, kakapakap mo lang? Oo, huwag kang mag-isip ng masama. Wala akong ginawa. Pumasok ka na nga! Ano yun? Nagtitigan lang kayo magdamag? Napapraning ka na ba? Sinabi ko na, di ba? Mali ang iniisip mo, Yuan. Wala siya sa kondisyon para gawin ang iniisip mo. Pare-pareho mga lalaki. Paano kung hindi mag-iisip ng masama? Eh kasi... Maginaw ngayon, madilim doon, kayong dalawa lang. Eh di yun na yun! Ano yun? Halatang-halata naman kasi na pwedeng may mangyari sa inyo. Di ba? Napakadilim, makapal ang pader, lalaki siya. Isa lang ang iisipin niya. Naisip mo ba yun? Hindi siya katulad ng iba. May sakit siya. Naawa ako. Pag may sakit, hindi na lalaki? Ha? Baka naman makapal ang kumot niya. Alam mo, kung di makapal ang kumot nun, lagot ka talaga. Ay, nakakainis tong kausap. Hoy, makinig ka. Walang mangyayari sa amin noon. Promise ko sa'yo. Kahit madilim, kahit may pader, may kisabed, may kumot na makapal. Hindi mangyayari ang iniisip mo. Wala talaga mangyayari sa amin noon. Itaga mo yan sa bato. Hindi ko naman alam na pupunta sa set yung kapatid mo. Kung sakaling nakita niya ako ron. Jackson, kumusta? Mabuti. Kailan pa nagkamalay si Winston? Kaninang umaga lang. Nagpa-lab test na uli siya. Tapos na. Okay na ba siya? Wala sign ng paralysis. Wala rin naman ako nakitang problema sa motor nerves. Ilang araw lang makakabalik na siya sa normal na gawain. Kita mo na, anong sabi ko sa'yo? Tama ako, kagaling din siya. Kita mo, para kasing lisin na kabayo. Winston, okay ka na? Medyo nahihilo pa rin. By the way, Doc, hindi niyo ako kinalbo yung cranial... Yung craniotomy baka mo? Opo. Pogi pa rin ako kahit inoperahan ninyo ako. Salamat po. Kaya lang, sabi mo hindi mo maalala yung mga nangyari nung aksidente. Opo. Naalala ko lang na nagpadala ako ng catering sa shoot. Pero maliban doon, wala na ako maalala. Parang tuluhin ko nang nakalimutan yung nangyari. Talaga? Nagkaroon ng hemorrhage dahil tumaba ang ulo niya. Posibleng pasamantala niyang makalimutan ang mga nangyari. Ay, di na mahalaga kung di niya maalala yung nangyari ng aksidente. Mas mabuti nga yun, di ba? Jackson, si Steffi ba nakalabas na rin dahil okay na siya? Ay nako, hanggang ngayon inaalala mo pa rin siya? Huwag mong isipin yung ganong klaseng babae. Mami, pwede ba tawagin niyo naman siya sa pangalan niya? Siguro nga magaling ka na. Itake ko muna yung bibig mo. Mas gusto ko pa yung hindi ka nagsasalita. Tatawagan ko siya. Nasaan yung cellphone ko? Gusto ko siya makausap. Wala man lang reaksyon yung mukha, oh. Ewan ko kung anong iniisip niya. Tinatanong niyo sa akin kung nagde-date kami. Komplikadong sitwasyon kaya hindi kami nagde-date ni Rachel, ha? Ano naman ang problema doon? Gusto kong diretsuhin mo na ako. Umamin ka sa akin. May relasyon ba kayo ni Rachel Han? Para sa akin, wala. Ewan ko lang kung ibang pagkakaintindi ni Rachel Han. Minsan, kumakain kami sa labas dahil modelo siya ng kumpanya ko. Pakiramdam ko, pati personal na buhay ko, pinakikialaman niyo na. Nung ma-divorce ako, hindi na ako nagtangkang makipagrelasyon sa ibang babae. Yun bang dati mong asawa, nakakausap mo pa ba ngayon? Naghiwalay na kami. Alam mo ba kung nasaan siya? Sabihin mo sa amin. Balita ko, nagpunta na sa England. Meron pa yung kinalaman sa kasong to. Ayon sa isang reliable source, pinuntahan pala ni Miss Rachel Han yung dati mong asawa.
Naniwala naman kayo? Sandali. Ibig niyo sabihin, nasa Korea ang ex-wife ko? O ng ibang bansa si Rachel Han? Nagpunta siya sa England? Pansinin mo yung mukha niya, oh. Pakiramdam ko napranis siya sa tanong natin. Alam mo kung ikukumpara dun sa lalaking marunong mag-teleport, mas mahiwagang itsura nito. Dapat, imbestigahan natin mabuti yung ex-wife nito. Posibleng meron siyang alam. Yung lugar na nasa video parang mental institution. Ang totoo kung saan-saan na ako naghanap, pero wala akong nakita. Tapos nag-research na din ako sa mga medical insurance. Pero wala siyang record. Ano pang na-search mo? Sabi, dun sa Gangnam, meron siyang ari-arian, bahay yata. Pero sa ngayon, walang tao. Sir, pinatatawag yan ng Chief Prosecutor. Bakit niyo ba talaga ako pinahihinto? Mukhang porsigido kang malutas ang una mong kaso. Hinayaan lang kita dahil alam ko masipag ka pero nag-aaksaya ka lang ng oras. Homicide yung pagkamatay ni Miss Han. Alam kong may pumatay sa kanya. Sino? Yung may-ari ng SNC? Pag-isipan mong mabuti, prosecutor. Mayaman yun. Nasa kanya na ang lahat. Ba't niya gagawin yun? Yun nga ang iniimbestigahan namin. Suicide yun. Para sa akin, malinaw na nagpakamatay siya. Itong kaso, isara mo na. Ibig mo sabihin, nakikipagkita ka pala noon. Doon sa artistang nagpakamatay. Bakit ka pinatawag ng prosecutor? Ewan ko. Sinabi kong totoo sa kanila na wala kaming relasyon. Alam ko. Kilala kita. Hindi mo gagawin ang ganung pagkakamali. Huwag mong kalilimutan. Matapos yung bigla ang pagkamatay ng kuya mo, ikaw na lang ang tangi kong pag-asa. Huwag na huwag kang magkakamali. Ayoko mahanap ang kanila na butas. Tandaan mo, ikaw ang hahalili sa akin. Yes, Dad. May kailangan ka? Dito ba natulog ang kapatid ko? Hindi siya natulog. Papasukin mo nga ako. Magkapatid nga sila. Parehong-pareho ng ugat. Upo ka, feel at home. Siyempre, bahay ko kaya to. Mula na bigyan ka namin ng kimchi, binabaday ako ng mga kilos mo. Tama ang hinala ko eh. Ito kahihinatnan. Ayoko na magpaligoy-ligoy. May gusto ka sa kapatid ko? Ano bang pangalan mo? Yung Anchon. Huwag mong ibahin ang usapan. Sagutin mo na yung tanong ko. Natatawa ka? Pinaupo mo ako dito para lang pagtawanan? Kusa ka na upo kahit ayoko. Wala naman ako sinabi sa'yo maupo ka, di ba? Mag-usap na tayo ng lalaki sa lalaki. Nagpunta ako dito para diretsahin ka. Gusto mo ba siya? O ayaw mo? Gusto mo ng chocolate milk? Meron ka? Nung nag-aaral siya, sobrang daming lalaki nagkakagusto sa kapatid ko. Dati gusto ko silang sapakin isa-isa. Pero sa'yo lang yung una nagkagusto. Di ko nga alam eh. Kung bakit ikaw pang napili niyang... Astronomical telescope to? Hanip. Gaano kalayo naaabot nito? Abot sa Jupiter at Saturn. Pwede nga. Oh. Ang astig nito. Limiting magnitude 13.28 stars, 816.32 X-light. Reflecting telescope nakita ang Andromeda at iba pang cluster ng star.
Ang cool naman. Sa'yo lahat to? Pwede ba akong humingi sa'yo ng pabor? Sige. Pwede ba ako mag-selfie dito? Dito sa may telescope? Sige lang. Ay, salamat. Mahilig ka sa stars? Gusto mo ng picture? Yun, no? Tama ka. Atacama Desert yan. Atacama Desert sa Chile. Pag may pera na ako, pangarap ko magpunta dyan. Yan ang paborito kong lugar sa planet Earth. Lagi maaraw, medyo mahangin, tapos paggabi, pakiramdam mo lahat ng bituin nakikita mo mahuhulog sa harap mo. Dati sabi nila, sa March 2014, yung asteroid na 2003 QQ47 babagsak sa mundo. Pero huwag kang basta-basta maniniwala. Huwag mong gawin dahilan yan para itigil mong pag-aaral mo. Akala ko totoo yun. Dahil kinumpirma ng NASA. Hindi pala totoo? Ang hula nung unang matuklasan yun, 250,000 is to 1 ang chance ng collision. Pero inanunsyo din nila na mukhang imposible pala. Ganun pala. Naniniwala ako, hindi ako titigil na pag-aaral tungkol sa asteroid attack. Pakiramdam ko, para kang soulmate ko eh. Magaan ang loob ko sa'yo. Yung kapatid ko, maraming kapintasan yun. Kumpara sa'yo, hindi siya karapat-dapat. Pero alagaan mo siya. May isa pa pala akong gustong sabihin. Pwede ako bumalik dito, ha? Tagapagligtas ni Steffi Chon, anak ng business tycoon. Boss yan. Halika, Steffi. Maupo ka. Tama na, Steffi. Baka takihin ako. Makumatos ulit ako niyan. Sira ulo ka. Paano kung tuluyan kang namatay? Ba't mo ginawa yun? Ayoko pang mamatay. May iwan ka. Kung may masamang nangyari sa'yo, baka namatay na rin ako. Baka hindi ko kayanin. Wala akong nagawang mabuti. Bakit mo pa ako niligtas? Alam mo, Steffi, buti pa. Hayaan mo mahalin kita. Tingnan ko nga. Hindi ka ba nagkapeklat? Winston. Patawarin mo ko. Huwag ka na umiyak. Kahit paniligtas mo ako, hindi ko pa rin mapilit ang sarili ko na mahalin ka. Alam kong nalulungkot ka ng dahil sa akin. Kasi si Mateo daw ang gusto ko. Wala na akong magagawa doon. Alam ko. Wala rin naman ako magagawa tungkol doon. Tumigil ka na nga. Lalo mo akong pinagmumukhang kawawa eh. Hindi ko alam kung kaya kong mabuhay nang wala ka bilang kaibigan ko. Pero mali itong ginagawa natin. Buti pa. Give chance. Winston, okay ka lang? May chance na ako. Anong chance? Hindi naman kita maintindihan eh. Dapat kasi, pasalamatan mo ako. Bilang pagtanaw ng utang na loob. Ba't ka ba nakialam? Sana pinabayaan mo na lang ako na labanan yung mga nangaasar sa akin. Hindi pwede. Pag may nangasar ulit sa'yo, papatayin ko yun. Kakalabanin ko sila. Nakakatawa ka.
Okay ka lang? Aray! Kung talagang nakukonsensya ka, bibigyan mo ako ng chance. Chance na ano? Balang araw, sisingilin kita sa mga pabor na ginagawa ko para sa'yo. Sige na nga. Talaga? Mag-sign ka na. Ito kunyari selyo. Naalala mo ba? May usapan tayo. Salyado pa. Matagal ako naghintay para masingil ka. Heto ng pagkakataon. Sasamantalahin ko na. Anong gusto mo mangyari? Huwag mo nang ituloy yung sasabihin mo. Alam kong hindi ako mamahalin ng taong mahal ko. Medyo malungkot pero kung mawawala ka sa tabi ko, lalo akong malulungkot. Kaya pakiusap, huwag mo nang ituloy yung gusto mong sabihin. Nabalita ako na dinalaw ka ni Stephenson. Alam mo, ito daw si Rachel Han may ibang boyfriend. Kaya umamin na ako na ikaw ang totoong boyfriend niya noon. Bukod ba dun sa detective, meron ka pang ibang pinagsabihan? Dito lang kay Winston. Nga pala. Sinabi pala sa'yo ni Stephenson yung tungkol kay Rachel Han. Tama ka. Anong sabi? Ayaw daw niya sa babaeng yun. Lagi daw siyang inaaway ni Rachel noon eh. Sinisiraan siya kapag nakatalikod. Yun lang? Ano pa? Ano pa? Bakit? Tungkol sa pagkamatay ni Rachel Han. Walang sinabi sa'yo? Meron ba siyang sinabi? Gaya ng ano? Sabi niya, unfair daw na pagbintangan siya sa pagkamatay noon kasi wala siyang kinalaman. Wala na ako maalala bukod doon. Apektado ang memory ko dahil sa aksidente. Parang napakakunti lang nang natatandaan ko eh. Pag pinipilit kong mag-isip, nahihilo ako. Alis na ako. Huwag mo nang pilitin mag-isip. Magpahinga ka na. Sige. Yung kapitbahay mo, matino naman pala eh. Ano? Pag mahilig sa mga star, mabait na tao. Nagsistargating siya gamit ng telescope niya sa bahay. Kaya ako nalaman. Hindi lang niya basta pinagmamasdan ng bituin. Doon talaga siya galing. Ano? Wala, di bali na. Naniniwala ka ba sa mga alien? Oo naman, totoo yun. Naniniwala ako na posibleng nasa paligid lang natin sila. Pwedeng kapitbahay. Pabibok ka rin? Mateo do. Bakit? Ang galing! Ba't mo ako tinawag? Sinubukan ko lang kung maririnig mo ako. Yun lang ang dahilan? Mateo do! Mateo do! Palusot ko lang yun. Biro lang. Meron ako ibang dahilan kaya ako tinawag ang pangalan mo. Namimiss na kita.
Tinawag kita dahil miss na kita. Narinig mo? Tinawag kita dahil namimiss na kita. Ay, parang sira. Nagpapa-importante para lalo kong mamiss. Ay, Diyos ko! Paano ka napunta dyan? Hindi kaya ng powers ko na pasulpot-sulpot ka. Parang sira? Ako pa yung pa-importante? Hindi! Joke lang yun! Ano ba? Bitiwan mo ako! Ano ba? Bitiwan mo ako! Bakit mo? Lagot ka sa akin! Hindi ba yan para sa akin? Bawal kaya sa'yo ang coffee. Eh, ba't dalawa yan? Kailangan ko kasi magpuyat dahil magkakabisa ako ng linya ko. Bakit? Sungit. Ganda oh. Nga pala, yun bang papa mo? Alien din? Galing din sa ibang planeta? Papa? Hindi ko totoong tata yun. Yun lang ang turing ko sa kanya. Hindi mo totoong tatay? Kung ganon, wala kang pamilya dito. Wala akong pamilya. Ganun ba? Nabuhay ka ng matagal nang walang pamilya? May kukwento ako sa'yo. Nagkita na kami ng papa ko. Matapos yung aksidente, pinagtagpo kami ulit. Alaki nga ng pasasalamat ko eh. Ngayon, hindi ko na kayang mabuhay nang wala siya. Kahit anong oras ko gustuhin, isang tawag lang nandiyan na siya. Nakakagaan ng pakiramdam. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ang saya-saya ko. Buti naman. Kasama mo na ako. Hindi ka na uling mag-iisa. Ngayong nasa tabi mo na ako, hindi ako lalayo sa'yo. Bakit? Anong problema? Ibig mo bang sabihin, hindi tatanda ang mukha mo kahit kailan? Ano? Kaya naman pala, doon sa lumang picture mo sa museum, hairstyle mo lang ang nagbago, pero ganun ka pa rin. Paano mo yung ginagawa? Ha? Yung oras sa planeta namin at yung oras dito sa mundo nyo, magkaiba. Iba rin ang paraan ng pagtanda. Ako lang natatanda? Ako lang ang makukulubot? Magkakaringgas sa mukha ko, puputi ang buhok ko. Makukuba ako dahil sa katandaan. Parang araw ako lang ang magbubukang lola. Alam mo, kahit tumanda ka, maganda ka pa rin. Ayoko! Yung mga babae sa pelikula, nagpapakagat sa leeg kay Dracula para maging vampira. Kasi hindi magiging happy ending pag yung babae lang ang nalosyang, tapos yung lalaki, pogi at macho pa rin. Steffi Chon, Para bumabalik na sa sikmura ko, kailangan ko na pumasok. Yung malamig na hangin, nakakabilis na pagtanda. Tatalab pa kaya to? Ayoko malosyang ako. Hindi. Hindi pwede. Malapit na ako mag-30. Ano gagawin ko? Para sa anti-aging special, narito ang 45-year-old na si Julie Ann Park na hanggang ngayon baby face pa rin. Bakit kami dalang rubber gloves? Ano gagawin mo dyan? Ito palang pagbablow ng rubber gloves nakapagpapalakas ng respiratory system at nakatatanggal ng oxygen radicals, kaya mabisang panlaban sa pagtanda ng ating skin. Matagal na ba bang ginagawa to? Oo. Malamang yun nga ang iisipin ni Steffi Chon. Pero alam mo, hindi yun ang mahalaga ngayon.
hindi naaabutin ng isang... Merong hidden camera sa bag mo. Pero huwag kang magpapahalatang alam mo na. Nga pala, nagkita kami ni Jackson Lee. Nakausap mo na siya? Gusto niya magtulungan kami. Siya na raw ang bahala sa akin. Paano yun? Ano sinabi mo sa kanya? Sabi ko, pag-iisipan ko muna. Mukhang maganda ang inaalok niya. Para yun sa kabutihan ni Steffi Chon. Pero may usapan na kami. Pag pumayag ako sa alok niya, hindi na siya mananakit ng kahit na sino. Kung tutupad lang siya sa pangako, makikipagtulungan ako sa kanya. totoo? Ganun. Tama nga yun. Sa tingin ko, dapat mong pag-isipan. Maganda ang alok niya. Bigla na lang may tumawag na walang bisa yung kontrata, kaya nagulat ako. At si Mateo do, ang nagbayad ng 3 dobleng penalty. Si Kuya Mateo? Kuya ka dyan. Ang galing pala ng taong yun. Kung siya magiging kandidate ng ate ko, okay lang, boto ako dun. Ay hindi, ayoko sa kanya. Paano na si Winston? Tsaka si Mateo do, napaka-atribido ng tatay. Bukas, lalabas na si Winston. Ibig mong sabihin, yung crane na ginamit nyo noon, team ng special effects ang may hawak ng pulley? Apa, Kung ganun, sino may hawak nun? Sino yung taong nag-install ng crane? kasamahan din po namin. Sir, okay lang po ba kayo? Pasensya na talaga. Gusto ko lang tanungin. Matagal na namin tong gamit. Bihira namang may maaksidente. Luma lang yung bolt na naikabit sa pulley. Dapat kasi chinek muna. Kasalanan namin yun. Pasensya na po talaga, sir. Hindi, walang may gustong mangyari yun. Nagtanong lang ako. Diyan ba sa team mo, yung mga crew lahat matagal mo nang kasama? Hindi po. Pag kulang kami, humuhugot kami ng tao mula sa ibang team para makumpleto kami. Minsan meron ding part-timer. Nung araw na yun? Parang may 3 o 4 na bago. Meron ka bang listahan? Kukunin ko po. Kuya, tuloy ka. Si Steffi, nakabihis na? Hoy, Steffi Chon! Bilisan mo nga dyan! Naghihintay si Kuya Mateo! Ang bagal mo. Alam mo, Bakit? masama yung ganyan. Yung salbahe sa kapatid, pangit yan. Pexman, mula ngayon, magbabago na ako. Bakit? Ano ka? Feeling high school? Weirdo ba? Oh, Ay, Sabi sa'yo eh. May kapintasan ng kapatid ko. ang nakakatawa doon, yung eksenang maghapon kinunan na-edit out. Pero mo, pinaghintay pa nila ako. ano ba mga kukunan mamaya? Isang eksenang action at kissing scene. Ano? Action scene at kissing scene. Magpa-double ka. Sa action scene? Doon sa kissing scene. Hindi pwede. Meron ba nagpapadouble sa kissing scene? Eh di ikaw ang kauna-unahan. Dapat huwag kang umayon sa nakasanayan. Dapat original ka. Dapat creative pero original. So original yung nagpapadouble sa kissing scene? Grabe ka naman. Hindi halatang konserbatibo ka, ha? Hindi naman sa pagiging konserbatibo. Yun lang ang tama. Joke lang. Puro action scenes tong gagawin ko. Takbo, sliding, sasabit, gugulong. Magpa-double ka rin doon. Bakit? Di ba sinabi sa'yo ng doktor? Dahil nagkaroon ka ng pulmonary edema, baka magka-bleeding. Posible magkaroon ka ng secondary infection. Eh kung papalitan ko na lang kaya ng kissing scene? Hindi.
Mateo Do, panoorin mo ako. Dati pag hindi ako bida, ayoko na. Feeling tuloy nila ngayon, nakakarma na ako. Pero alam mo, sa ngayon, mas nakakaramdam ako ng saya. Dahil panonoorin mo ako at saka babantayan. Simula ngayon, lagi ka lang sa tabi ko. Medyo matatagalan, pero mababawi ko yung dati kong trono. Nasa'yo ba yung Oo, script? dala ko na. Uy, Hi, Professor Do. Hi. Magandang umaga sa inyo. Bakit ka nandito? Ano pang habay, di dahil sa akin? Bakit mo siya sinasamahan? Ako kasi ang manager ni Steffi. Ah, ganun ba? Steffi, buti naman. Mahirap kasi yung walang management contract, diba? Sabi ng mama ko, pumirma ka na raw sa SNC. Hindi na tuloy? Oo, anong paki mo? Nga pala, may interview sa Daily Entertainment. Sisimulan daw nila bago mag-shooting. I-interviewin daw tayo. Tayo? Bakit? Hi, Lucy, you and Steffi Chon. Nandito tayo sa set ng pelikulang The Witnesses. Alam naming matalik na magkaibigan kayo mula noon. Nga pala, ayon sa chismis, meron naliling kay Miss Steffi Chon. Yung lalaking super yaman. Boyfriend mo na ba yon? Kaibigan ko lang yon. Pero matalik na kaibigan ko siya. Parang best friend ko. Alam nyo, ito kasing si Miss Steffi Chon, masyado makulay ang love life. Ikaw, Miss Lucy, kumusta ang buhay pag-ibig? Meron ka na bang boyfriend ngayon? Nako, single pa ako. Itong si Steffi. Mula bata pa kami, super dami na nikakagusto. Kaya minsan, 2-timer, 3-timer. Ano ka? Hindi ako two-timer! Hindi, biro lang naman yon. Miss Steffi, ang dapat pala, payuhan mo si Lucy. Ano ba kasing sikreto mo? Dapat paganda ka. Correct. Miss Lucy, alam namin ikaw ang bida sa pelikulang to. Ano nararamdaman mo? Karangalan kong gawin to. Saka, happy ako dahil kasama ko si Steffi. Oh, bakit kaya nasabi yun ni Miss Lucy? Siyang tanungin mo. Nung pa-extra-extra pa lang kasi ako, siya ang tumulong sa akin. Hindi siya naiilang kahit makatrabaho niya ako. Kaya ngayon, tumatanaw ako ng utang na loob. Ang taray! Parang angel pala talaga to si Miss Lucy Yu. Miss Steffi, maswerte ka dahil meron kang kaibigan ganito kabayot. O sige, buti pa, magharap kayo. Magbigay kayo ng message sa isa't isa. Una ka, Miss Lucy. Ako? Steffi, promise ko sa'yo, hindi magbabago ang friendship natin. Ano? Kaplastikan. Ano to? Ikaw ba gusto mo makabawi sa karir mo o hindi na? Kung talagang gusto mo, huwag mong gayahin si Lucy Yu. Yung kaplastikan, hindi yung maganda. Lagi mo na lang siya pinagtatanggol. Pinagsasabihan lang kita. Uy! Hi, Steffi! Hi, Direk. Ano ba nangyari nung nakaraan? Ang tagal-tagal ko naghintay sa set pero hindi naman ako nakunan. Tapos pack up na pala. Wala man lang nagsabi sa akin. Ganun ba? Ano ko ba? Hoy, pinasabi ko, di ba? Nako, ito kasi, inutusan kitang sabihin sa kanya. Oo nga, Derek. Nakalimutan ko lang po siyang tawagan. Ang artista! Dapat inaalagaan. Steffi, pasensya ka na, ha? Huh? Ba't di pa na-set up yung ilaw? Tara na, ayun na si Direk. Yan ang tunay na kaplastikan. Dati-rati hindi sila makatingin sa mga mata ko. Oh, Pasensya na po, hindi ko nasabihan si Steffi. hindi. Okay nga yun eh. Buti nga sa kanya. Bakit po? Dati, ilang ulit niyang tinanggihan yung offer ko sa kanya. Nakarma yan, kaya extra na lang siya ngayon. O, di ba? Meron siya ngayong 2 eksena. Pag-iwalay mo, magkaiwalay nating kunan. Sige, siya ang first and last scene. Okay.
Gusto kong mamuti ang mata niya sa kahihintay. Pahihirapan ko yan. Lika na, Manager Do! Cut! Angie! Ano ba, Steffi? Mali ang reaksyon ng mukha. Gusto kong makita ng audience na desperado ka na. Direk, mukha naman akong desperado, di ba? Hindi pa rin. Dapat mukhang matapang. Isang take pa tayo, ha? Lalayin nyo. Nasaan na ba yung mga setman? Dagdagan nyo ng Magpa-double ka na. saksakan para hindi Hindi delikado. pwede. Close up to ng mukha ko. Nakalimutan mo yung bilin ng doktor? Hindi ka pwede mapagod ng gusto. Paano kung bigla ka na naman ma-ospital dahil sa ginagawa mo? Kaya ko yan. Ginagawa ko to mula pagkabata. Okay naman yung shot. Bakit tayo ni Derek? Pakihawak. Cut! No good! Cut! Angie! Yan, malapit na. Isa pa tayo. Angie! Hindi pa rin okay sa akin. Angie! Isa ba, ha? Last na lang, ha? Ganyan nga. Okay, ready for take. Cut! Okay na, Derek? Mas okay yung una mong ginawa. Yun ang good take. Good take na yan! Okay. Next scene! Next scene tayo! Sige. Paklas na. Cut light. Cut lights na. Dali mo! Good job, guys! Ay! Direk! Aray ko! Aray! Uy, ako! Aray, Diyos ko! Ang sakit ng balakang! Okay ka lang ba? Paano nangyari yun? Hindi kasi kayo nag-iingat eh! Ay, naku, Diyos ko! Ano bang nangyayari? Nakadidig pa ako dyan! Tulungan niyo naman kami! Oo nga, tulungan niyo kami! Kagagawan mo yon? Ang alin? Yung pagkahulog ni Derek sa kanong AD. Kaya yun ang powers mo? Hindi ako yan. We, ikaw yun eh. Masamang mambintang. Lumayo ka nga. Bakit ba? Wala naman nakakakita eh. Alam mo, ang saya pala pag alien ng manager. Ang daming towers. Ano pang kaya mo? Giniginaw ka? Siyempre, ang ginawa ko yan ngayon. Pwede mo mag-request? Sa kamay mo, gumawa ka ng apoy. O kaya, bumaril ka gamit ang daliri mo para makasindi ng apoy. Magkaka-grass fire. Ay, oo nga. Pero kaya mo, ano? Ano ko, Vector man? Hindi mo kaya? Giniginaw kasi ako eh. Gusto ko sana magpainit. Hindi ba kaya ng powers mo na painitin ako? Yay! Mainit na! Alam mo, sa tanang buhay ko, ngayon lang ako natuwa kahit matagal ako na nakatenga sa set. Parang ayoko nang matapos ang gabi. Naisip ko nga, sa ika-100 days natin, ano kayang gagawin natin? 100 days? Alam mo dati, nakukornihan ako sa mga date. Pero iba pala ang pakiramdam pag ikaw na yung make a date. Kahit corny, gusto ko palang maranasan yun. I-celebrate natin na ika-100 days hanggang sa 1,000 years na magkasama tayo. Kaya lang, kailan nga ba yung official first day natin?
Hindi pa naman kasi tayo, di ba? Gusto mo, ngayon na lang? Ano bang mga gusto mong gawin? Lahat ng ginagawa ng karamihan. Sa ika-100 days natin, may couple ring at couple shirt. Tapos, alam mo ba yung super sikat na restaurant doon sa Namsan Tower? Doon tayo magde-dinner. Magandang view doon. Doon daw kasi, pwedeng ipadlock ang wish ng couple. Dati, nakapag-shoot na ako doon. Sabi ko, pangarap ko makabalik doon balang araw, kasama ang boyfriend ko. Mag-wish kami para sa future. Sa first anniversary natin, kakain tayo ng ice cream. Ice cream? Yung merong surprise, yung ice cream na may sing-sing sa loob. Tapos mag-anniversary trip din tayo. Sa ika-1,000 day kaya natin. Mga 3 taon lang naman yun, di ba? Gusto mo ba magbakasyon tayo sa Europe? Ha? Mga 1 o 2 linggo lang. Gusto mo yun? Bakit? Steffi, John. Ang KJ mo. Bakit nga? Hindi pa rin ba tayo? Ayaw mo bang maging tayo na? Kaya mo ba sinabi na pagiging makasarili yung pag-kiss mo sa akin noon? Yung mga bagay na pinaplano mo. Ngayon na lang natin gawin. Ngayon na? Gawin natin. Sa loob ng 1 buwan. Bakit? Bakit natin uunahan ng oras? Ha? Anong dahilan? Ba't nagmamadali ka? Ha? Kasi... aalis na ako. Aalis ka? Saan ka pupunta? Sumagot ka. Saan ka pupunta? Babalik na ako sa... pinagmulan ko. Sa loob ng 1 buwan. Kailangan ko makabalik. Sa pinanggalingan ko. No. 100 days later. Steffi loves Mateo.